beef recipe naman tayo ngayon guys. Gagawa tayo ng roast beef. Ayan, meron tayong 3 kilo beef. I-marinate natin siya gamit ang bawang, basil, garlic powder, paminta at asin. So ayan, kung nakikita nyo naman guys, sobrang laki na ito. I-dry tissue lang natin siya para matanggal yung kaunting liquid galing sa pagkakadefrost niya. Kasi frozen yan guys eh. So ayan, pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga dry ingredients na pang marinate. And then, dun sa bawang guys, pag malaki siya, hahatiin mo siya in half. Pero dapat patulis siya guys, kasi itutusok natin siya sa loob ng ating beef. Take note pala guys, dapat tansyahin nyo yung ilalagay nyong asin siya. At dahil medyo makapal, kakapalan natin siya. Mas maganda rin pala guys kung lalagay nyo siya ng parsley, dry parsley, o kung ano-anong herbs na gusto mo or nakasanayan mong ilagay sa paggawa ng roast beef. Ayan. So habang binababad natin siya, actually guys, tanghali ko siya minarinate kasi pang dinner namin yan. Para yung mga herbs and salt nanunuot dun sa laman niya. And then sa bawang guys, ganyan lang yung ginawa ko. Pinapasok ko siya sa laman ng beef para hindi lang manuot yung lasa ng bawang dun sa beef, kundi para mabango rin siya guys. At binalik ko na siya sa refrigerator. Para naman sa ating roast vegetable, kailangan lang natin ng patatas, carrots, and white onion. Yung mga hiwa pala ng vegetable natin guys is nasa sayo na yun kung paano mo siya i-roast. Ako ganyan lang yung hiwa niya sa akin. Yung saktong-sakto lang. And then sa onion pala ninyo guys, hindi nyo kailangan tanggalin yung parang matigas na para hindi siya natatanggal. At hindi siya magkahiwa-hiwalay pagka pinakuluan mo na siya. Bali, pagka nag-roast vegetable pala ako guys, is pinapakuluan ko muna siya and then niro-roast ko. And then para dito sa aking patatas, tinawad ko siya ng asin and water bago siya i-boil. Para yung asin is nanunuot dun sa patatas para may lasa na siya. Although yung patatas is may konting lasa na. So ayan siya guys. Pakulo na nga ako ng tubig at una kong nilagay is yung carrots. We prepared 12 carrots, so inuna ko siyang pakuluan and then ilalagay ko yung patatas. Ayan. At kapag okay na siya, malambot na yung patatas and carrots, hanguin mo siya at i-drain. And then nag-a-add ako ng dry basil. Ayan, ganyan. And then lalagyan ko din siya ng olive oil. Halo-halo ko siya and then ilalagay ko na siya sa ating lagayan para mai-oven na mamaya. Ayan. And then, tubig pala kanina na pinakuluan ko is hindi ko pa tinapon. Susunod ko kasing pakuluan yung sibuyas. Mga 3 minutes lang siguro yung pagpapakulo ko dun sa sibuyas. So, ayan, nilagay ko na siya. Sobrang init guys. Ayan. Kamamadali ko, ganyan na siya. Ayan. Dahil hindi ko siya naihalo kanina, so nilagyan ko na lang siya ng basil. And then, i-oven na natin siya within 180 degrees Celsius. And within 30 minutes, ganyan na siya guys. Nag-brown-brown na siya. So, kailangan nating baliktarin para hindi siya ma-burn. Kasi ang pangit naman or mapait kung may burn yung ating mga gulay. So, yun yung tinatawag nating roast vegetable. So, binalik ko na siya and then I just wait for another 30 minutes. At para sa ating beef, ayan, nilagyan ko muna siya ng olive oil. Pinahid ko yun sa lahat ng side ng ating beef. And then, pinito ko muna pala siya guys. Pinito ko muna yung taba niya para yung taba is matunaw. And then, the outside is very crispy and brown. Pagka ni-roast ko kasi siya guys, hindi siya masyadong nag-brown. So, ayan.
Itong frying naman is optional guys. Pwede na din ninyo siyang i-direct going into the oven. Ang pagluluto guys, and then the temperature is depend on the beef o how big it is. So ayan, dahil medyo malaki yan, aabutin tayo ng isang oras para i-roast yung ating beef. Actually guys, dito sa abroad or I don't know, in the Philippines also, mas prepare nila dito or mas prepare ko yung medium rare. Tulad nito. So, ayan lang guys ang ating roast beef and roast vegetable. Thank you for watching. God bless.